ang boses ng nanay ko, matalim pa sa kutsilyo. Mula ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo sa bahay na to. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina, nakahalukip-kip, at ang bawat salita niya ay parang isang sampal. Isang sampal ng katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Sa tabi niya, ang tatay ko tahimik lang, pero ang tingin niya, sapat na para sabihing sang-ayon siya sa lahat. Una, sabi ni nanay, alagaan mo ang mga pamangkin mo. Ikaw ang magiging full-time yaya nila, walang bayad. Huminto siya sandali para mas lalong bumaon ang mga salita niya. O pangalawa, magbayad ka ng buong renta, 100,000 piso kada buwan. Kung hindi mo kaya, layas, 100,000 piso, layas. Ang mga salitang yun, umalingaw-ngaw sa buong bahay, parang biglang nanlamig ang buong paligid. Ang amoy ng sinaing na kanin, biglang nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Sa likod nila, sa loob ng kusina, nandoon ang ate ko, si Bea, ang golden child ng pamilya. Nakasandal siya sa counter habang kinakarga ang bunso niyang anak sa isang braso. Ang isa niyang kamay, abala sa pag-scroll sa cellphone niya na para bang wala siyang pakialam sa drama na nangyayari. At sa mukha niya, may isang ngiting mapang-asar. Isang ngiti ng isang taong alam na alam niyang panalo na siya. Ang feeling panalo niya rin niyang ngiti na sanay na akong makita sa loob ng maraming taon. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Ito na ang hatol. Inaasahan nilang makikita nila akong masisira. Inaasahan nilang iiyak ako, magmamakaawa at sasabihing, sige po, Nay, gagawin ko po ang lahat. Inaasahan nilang tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko bilang alipin sa sarili kong pamamahay. Pero hindi yun ang nangyari. Sa puntong yun, parang huminto ang mundo ko. Ang bigat ng backpack ko sa balikat, parang bigat ng buong mundo. Ang pagod ko mula sa part-time job sa bookstore, ang puyat ko sa pag-aaral, lahat yun parang nawala. Pinalitan ito ng isang kakaibang kalinawan. Imbes na sumigaw, imbes na umiyak at magwala, huminga lang ako ng malalim. Tumingin ako sa mata nilang tatlo, isa-isa. Sa nanay ko, sa tatay ko, at sa ate ko na nagkukunwaring abala sa kanyang telepono. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Isang ngiti na hindi nila maintindihan. Hindi ito ngiti ng pagsuko. Hindi ito ngiti ng pagkatalo. Ito ay ngiti ng isang taong may binabalak na. Ako si Maya, 23 anyos. At sa loob ng 2 taon, sinubukan kong pagsabayin ang lahat. Nag-aaral ako sa kolehiyo, nagtatrabaho bilang part-time, at nagbabayad ng 45,000 piso kada buwan para sa isang maliit na kwarto sa bahay ng sarili kong mga magulang. Sarili kong pagkain, sarili kong laba, sarili kong gastos. 45,000 piso mula sa pinaghirapan kong sahod. At sa lahat ng yun, ako pa ang naging instant yaya ng 2 anak ng ate ko. Libre. Walang pasasalamat, walang pahinga. Ako ang nagsakripisyo ng oras ko, ng pangarap ko, ng social life ko para lang maging madali ang buhay para sa kanila. Akala nila hawak nila ako sa leeg. Akala nila wala akong pagpipilian. Akala nila takot ako. Pero heto ang hindi nila alam. Habang nakatayo sila doon, naghihintay na bumigay ako. Sa isip ko, nabubuo na ang isang plano. Isang plano na matagal ko nang dapat ginawa. Isang plano na babago sa lahat. Hindi nila alam na yung ultimatum na binigay nila sa akin ay hindi pala isang pader na haharang sa akin. Ito pala ang susi. Ang susi para sa kalayaan ko. At ang resibo ng lahat ng kanilang ginawa, malapit nang dumating. Kung naranasan mo na ring maramdaman na parang bisita ka sa sarili mong pamamahay, kung naramdaman mo nang parang ikaw lagi ang nagsasakripisyo pero hindi nakikita, i-like at i-share mo ang video na to at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento nyo. Simulan na natin. Nang maisara ko ang pinto ng aking kwarto, ang unang naramdaman ko ay hindi galit kundi katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Dito sa maliit na espasyong ito, na binabayaran ko ng 45,000 piso kada buwan
Mula sa sarili kong bulsa, dito ko narinig ng malinaw ang lahat. Ang bawat salita ng nanay ko, layas. Ang bawat numero, 100,000 piso. At ang bawat ngisi ng ate kong si Bea, parang nakaukit sa isip ko. Umupo ako sa gilid ng kama ko, ang kama na palaging lumalangit-ngit, at tumitig lang ako sa pader, walang laman. Blangko. Katulad ng nararamdaman ko. Pero sa ilalim ng pagiging blangko na yon, may isang ideyang unti-unting nabubuo. Isang ideya na dati ay kinatatakutan ko, pero ngayon, parang ito na lang ang tanging pag-asa ko. Paano kung alis na lang talaga ako? Paulit-ulit yun sa isip ko. Paano kung iwanan ko na lang silang lahat? Habang nakaupo ako ron, bumalik sa akin ang lahat. Ang mga alaala na pilit kong ibinabaon sa limot araw-araw. Naalala ko nung pareho kaming graduate ng high school ni Bea. Sa debut at graduation party niya, halos isinara ang buong kalye namin. May lechon, may banda, at pagkatapos, binigyan siya ni nanay ng bagong kotse, ang sabi nila, para sa aming prinsesa. Noong ako naman ang graduate with honors pa, ang celebration namin ay isang simpleng dinner lang sa isang fast food chain. Ang regalo nila sa akin ay isang mahigpit na yakap at isang paalala. Mag-aral kang mabuti sa college para makatulong ka sa pamilya. Ganun palagi. Si Bea ang premyo, ako ang puhunan. Noong ikinasal si Bea sa edad na 24, sagot lahat ni nanay ang gastos. Isang kasal na parang galing sa pelikula. Grande, magastos, at lahat ng gusto niya nasunod. Pero nung minsan kong nabanggit na pangarap kong mag-aral sa ibang bansa para sa isang semester, ang sagot nila sa akin ay isang mabilis na hindi. Masyadong mahal daw. Hindi raw praktikal. Ang pera ay dapat ilaan sa mga bagay na mas importante. At ngayon, alam ko na kung ano ang mas importante para sa kanila. Habang iniisip ko ang lahat ng iyon, ang ideya ng pag-alis ay hindi na parang isang tanong. Naging isang sagot ito. Isang plano. Dahan-dahan, kinuha ko ang laptop ko mula sa ilalim ng kama. Sa dilim ng aking kwarto, ang tanging liwanag ay mula sa screen. Binuksan ko ang browser at nagsimulang mag-type. Apartments for rent in Quezon City. Dati, ginagawa ko ito para lang mangarap. Tinitingnan ko ang mga presyo na papabuntong hininga at isinasara ulit ang laptop. Pero ngayon, iba na. Seryoso na ako, nag-scroll ako sa napakaraming listings. Karamihan ay hindi ko kaya. Ang mga presyo sa Metro Manila ay parang ginto. Pero hindi ako sumuko. Nag-filter ako, hinanap ang pinakamura, ang pinakamaliit, basta't malapit lang sa universidad at sa trabaho ko. At doon sa gitna ng daan-daang mga ad, nakita ko siya. Isang maliit na studio unit. Ang mga litrato ay hindi maganda, masikip, halatang luma na. May isang maliit na bintana, isang maliit na banyo, at isang maliit na kitchenette. Pero ang presyo, kaya ko. Kung kukuha ako ng mas maraming shift sa trabaho, kung magtitipid ako ng husto, kakayanin ko. Hindi ito palasyo. Pero sa mga mata ko noong gabing yon, isa itong santuwaryo. Isang lugar na matatawag kong aking. Isang lugar kung saan hindi ako utusan. Isinave ko ang listing. Pinagmasdan ko ang mga litrato ng paulit-ulit. Doon, sa liwanag ng laptop screen, habang ang buong bahay ay natutulog, nabuo ang lihim na plano ko. Ang mga sumunod na araw ay parang isang pelikula kung saan ako ang bida na may malaking sikreto. Sa umaga, ako pa rin si Maya na estudyante. Sa hapon, ako pa rin si Maya na part-time na empleyado. At sa gabi, kapag hinihiling ni Bea, ako pa rin si Maya, ang libreng yaya. Nagpanggap akong normal. Ngumingiti ako, tumatango at sumusunod. Tuwing tinatanong ni nanay kung ano na ang desisyon ko tungkol sa ultimatum, ang lagi kong sagot ay, pinag-iisipan ko pa po, Nay. Kailangan ko lang po ng konting oras para ayusin ang budget ko. Hindi nila alam, ang budget na inaayos ko ay hindi para sa pagbabayad ng 100,000 piso, kundi para sa deposito at unang buwan ng renta sa bago kong lilipatan. Ang bawat kilos ko ay may kalkulasyon. Ang bawat ngiti ko ay may tinatagong plano. Pagkatapos ng 3 araw, dumating ang email na hinihintay ko. Ang landlord, si Aling Tessie, ay gusto akong makilala. Nagpaalam ako kina nanay
na may group study ako. Ang totoo, papunta ako sa viewing ng apartment. Ang puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko habang naglalakad ako papunta sa address. Mas maliit pa pala ito sa personal, pero malinis, tahimik, at higit sa lahat, malayo sa kanila. Naging tapat ako kay Aling Tessie, pero hindi ko sinabi ang lahat ng detalye. Sinabi ko lang na isa akong working student na naghahanap ng sarili kong lugar para makapag-focus sa pag-aaral. Siguro nakita niya ang determinasyon sa mga mata ko. O siguro, naawa lang siya sa akin. Ano man ang dahilan, ngumiti siya at sinabing, ipadadala ko sa iyo ang kontrata mamayang gabi. Nang gabing yon, sa ilalim ng kumot habang gamit ang ilaw ng cellphone ko, binasa ko at pinirmahan ang digital na kopya ng kontrata. Opisyal na. Mayroon na akong malilipatan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-iimpake. Kailangan kong gawing ito nang walang nakakahalata. Tuwing hating gabi, kapag sigurado na akong tulog na ang lahat, doon ako kumikilos. Dahan-dahan kong binubuksan ang aparador ko. Isa-isa kong tinitiklop ang mga damit ko at inilalagay sa mga kahon na itinago ko sa ilalim ng kama. Ang bawat damit may kwento. Ang bawat gamit may alaala. Naging emosyonal ako pero pinigilan ko. Kailangan kong maging matatag. Pinili ko lang ang mga bagay na talagang importante sa akin. Mga libro, mga damit, at ilang maliliit na gamit na ako mismo ang bumili. Hindi ko kinuha ang anumang bagay na bigay nila. Ayokong magkaroon ng anumang dahilan para sabihin nilang may utang na loob ako. Araw-araw, unti-unti akong nagwi-withdraw ng pera mula sa savings account ko. Maliliit na halaga lang para hindi ka hina-hinala. Nag-research din ako ng mga lipat bahay services. Nakahanap ako ng isa na pwedeng dumating sa Sabado ng umaga. Ang timing, perpekto. Tuwing Sabado na mamalengke sina nanay at tatay. At si Bea naman dinadala ang mga anak niya sa playdate. Ito na ang pagkakataon ko. Ang isang linggong yun ay ang pinakamahaba at pinakanakakakabang linggo ng buhay ko. Ang pagpapanggap, nakakapagod. Pero tiniis ko. Isang linggo na lang, ilang araw na lang. Nung Biyernes ng gabi, halos hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Paano kung umuwi sila ng maaga? Paano kung mahuli nila ako? Pero sa ilalim ng takot, may excitement, may pag-asa. Kinabukasan, magbabago na ang lahat. At sa wakas, dumating ang Sabado. Pagkaalis ng sasakyan ni Bea, nagsimula na ang operasyon. Dumating ang mga movers at sa loob lang ng isang oras, ang lahat ng gamit ko ay naisakay na sa truck. Tumayo ako sa gitna ng walang laman kong kwarto. Tiningnan ko ang mga bakas na iniwan ng mga muebles. Dito ako lumaki, pero hindi ito naging tahanan. Hindi na. Pagbaba ko, iniwan ko ang susi sa ibabaw ng kitchen counter. Walang sulat. Walang paalam. Dahil para sa akin, hindi nila deserve ang anumang paliwanag. Pagdating ko sa bago kong apartment, ang unang bumungad sa akin ay ang alikabok at ang amoy ng lumang kahoy. Napapaligiran ako ng mga kahon na naglalaman ng lahat ng ari-arian ko sa mundo. Ang espasyo ay maliit. Kung ilalarawan, mas malaki pa ng kaunti sa dati kong kwarto. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng lahat ng yun, hindi ako nakaramdam ng lungkot o panghihinayang. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Yung buntong hininga na matagal ko nang kinikimkim sa loob ng dibdib ko. Sa wakas, nagawa ko. Umupo ako sa sahig, isinandal ang likod sa pader, at ipinikit ang aking mga mata. Walang sigaw ng mga bata, walang boses na nanguutos, walang mabibigat na tingin na nanghuhusga. Tanging ang tunog lang ng sarili kong paghinga. Ito na pala yung pakiramdam ng pagiging malaya. Ito na iyon, ginamit ko ang buong maghapon para mag-unpack. Unti-unti, ang maliit at walang laman na espasyo ay nagkakaroon ng buhay. Inayos ko ang mga damit ko sa maliit na aparador. Inilagay ko ang mga libro ko sa isang makeshift na estante. Inilatag ko ang kama ko sa sulok. Hindi ito maganda, hindi ito magarbo, pero bawat sulok nito, akin. Ako ang nagdesisyon, ako ang masusunod. Habang papalubog ang araw, tumayo ako sa tabi ng bintana
at pinagmasdan ang pag-ilaw ng mga gusali sa Quezon City, napakaraming posibilidad. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas o sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung paano sila magre-react kapag nalaman nilang wala na ako. Pero sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi ako natakot sa hinaharap. Sa halip, naramdaman ko ang pag-asa. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita kong may text si Bea. 1 oras na ang nakalipas. Nahi may emtrong bontre George Kong, Chico Kehuach Roy. Hey, can you watch the kids tomorrow? I have plans. Ang sabi sa text, ang kapal. Parang walang nangyari. Parang hindi nila ako binigyan ng ultimatum. Tinitigan ko ang mensahe at pagkatapos binura ko ito. Hindi ako nag-reply. Kinabukasan, linggo, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Walang alarm clock, walang iyak ng bata, tanging katahimikan. Nag-inat ako at naramdaman ko ang gaan sa buong katawan ko. Gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagluto ako ng simpleng almusal sa aking hot plate. Habang kumakain at nagkakape, pasulyap-sulyap ako sa cellphone ko. Hinihintay ko ang pagsabog. At hindi nga ako nabigo. Bandang tanghali nagsimula na. Unang text mula kay Bea. Nasaan ka? Nakakabaliw na tong mga bata. Pwede ka na bang pumunta dito? Hindi ako sumagot. Ilang minuto pa, isa na namang text. Maya, seryoso, nasaan ka na ba? Kailangan ko ng tulong. Hindi pa rin ako sumagot. Tapos, isang tawag. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Hinayaan ko lang mag-ring hanggang mapunta sa voicemail. Tumawag siya ulit. At ulit, hindi ko sinagot. Pagkatapos, text naman mula kay nanay. Maya, bakit hindi mo sinasagot ang ate mo? Kailangan ka niya. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa pag-aayos. Pagsapit ng hapon, lumala na ang sitwasyon. Ang mga mensahe nila ay nagiging mas desperado at mas galit. Maya, please, hindi ko alam ang gagawin. Nasaan ka ba? Hindi na to nakakatuwa. Hindi ako makapaniwalang nagiging ganito ka-selfish. Binasa ko ang bawat isa, pero parang nanunood lang ako ng isang pelikula. May parte sa akin na nakakaramdam ng guilt. Pamilya ko pa rin sila. Pero mas malaki yung parte na nagsasabing, tama lang to. Tama lang na maranasan nila ang mawalan. Bago matapos ang araw, dumating ang huling mensahe. Galing kay tatay. Maikli, malamig at direkta. Kung hindi ka babalik ngayong gabi, huwag ka nang mag-abala pang bumalik kahit kailan. Ito na yun, ang huling pagsubok. Ang huling ultimatum. Sila o ako, pinili ko ang sarili ko. Binuksan ko ang group chat ng pamilya namin at nag-type ng isang maikling mensahe. Lumipat na ako, hindi na ako babalik. Pagkatapos, pinatay ko ang cellphone ko. Ang gabi pagkatapos kong isara ang pinto sa kanila, ay puno ng alinlangan. Ang bawat kaluskos sa hallway, ang bawat tunog ng sasakyan sa labas. Inaasahan kong sila yon, bumabalik para kumatok, para sumigaw, para pilitin akong bumalik. Pero lumipas ang mga araw at ang tanging dumating ay katahimikan. 1 linggo ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw nila. Sinubukan kong ibuhos ang lahat ng atensyon ko sa pag-aaral at trabaho. Sinubukan kong punuin ang bawat oras para hindi ko sila maisip. Pero mahirap. Ang guilt, parang lason na unti-unting kumakalat sa sistema ko. Tama ba ang ginawa ko? Masyado ba akong naging marahas? Baka dapat kinausap ko na lang sila ng mas maayos? Ang mga tanong na, yon, paulit-ulit sa isip ko. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral ako para sa isang major exam, may kumatok sa pinto. Hindi malakas, pero sapat na para tumigil ang pagtibok ng puso ko. Walang nakakaalam ng address ko. Wala akong pinagsabihan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Ang hininga ko, parang naiipit sa lalamunan ko. Sila nga, si Bea at si nanay. Nakatayo sila roon, ang mga mukha nila ay pinaghalong galit at pag-aalala. Ang unang instinct ko ay huwag magsalita, magpanggap na walang tao. Pero bago pa ako makagalaw, kumatok ulit si Bea, mas malakas na ngayon. Maya, alam kong nandyan ka, buksan mo to. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Kailangan kong harapin to. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon. Tiningnan ako ng masama ni Bea.
Anong ginagawa namin dito? Ikaw ang dapat tanungin, anong ginagawa mo dito? Basta ka na lang umalis. Walang pasabi, walang paalam. Alam mo ba kung anong pinagdaanan namin? Ang boses niya nanggagalayti. Nag-message ako, sagot ko. Sinabi kong lumipat na ako. Isang message? Sabat ni nanay, humakbang siya pasulong. Paliwanag na ba yun para sa'yo? May utang ka sa amin na higit pa sa isang text message, Maya. Dito na ako hindi nakapagpigil. Wala akong utang sa inyo, sabi ko. Ang boses ko ay nagsimula ng tumaas. Nagbayad ako ng renta. Ginawa ko lahat ng inutos nyo. Pero anong ginawa nyo? Tinrato nyo pa rin ako na parang wala akong halaga. Ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin, sa wakas lumabas na. Binigyan ka namin ng tahanan, sigaw ni nanay. Sinuportahan ka namin. Ang mga salitang yon, suporta, tahanan, parang isang masamang biro. Hindi niyo ako sinuportahan, sagot ko. Ginamit niyo ako, ginamit. Ginawa niyo akong live-in yaya na walang bayad, tapos tinakot niyo akong palalayasin kapag hindi ko na kaya. Hindi yun suporta. Manipulasyon yun. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Bea. Galit. Napaka-selfish mo, sabi niya. Wala kang ideya kung gaano kahirap maging isang ina. Dito na ako natawa. Isang tawang mapait. At wala ka ring ideya kung gaano kahirap maging ako, sagot ko. Sinusubukan kong tapusin ang pag-aaral ko, magtrabaho, at palakihin ang mga anak mo. Mga anak mo, Bea, hindi ko sila anak. Ang mga salitang yun ay tumama sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya. Pamangkin mo sila, sabi niya. Ang boses niya ay nagsimulang manginik. Mahal ka nila, tapos basta mo na lang silang iniwan. Ang huling alas niya, guilt. Pero hindi na ito tumatalab sa akin. Oo, mahal ko ang mga pamangkin ko. Pero hindi ko pwedeng isakripisyo ang buong buhay ko para sa kanila. Sorry, sabi ko. At sa pagkakataong ito lumambot ang boses ko. Pero kailangan kong gawin to. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganon. Umiling si nanay. Ang ekspresyon niya ay matigas. Nagkakamali ka, Maya. Pagsisisihan mo to. Siguro nga po, sagot ko. Pero kung magkakamali man ako, ito yung pagkakamali na ako mismo ang gumawa. Pagkasabi ko noon, humakbang ako paatras at dahan-dahang isinara ang pinto sa mga mukha nila. Sumandal ako sa pinto, ang puso ko ay kumakarera. Narinig ko ang mga yabag nila na papalayo. Wala na sila. At ako, nakatayo pa rin, matatag. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko tapos na. Akala ko, sa wakas naintindihan na nila na seryoso ako at titigilan na nila ako. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang hindi ko alam, habang ako ay sinusubukang buuin muli ang buhay ko sa aking maliit na apartment, sila naman ay may ibang ginagawa. Nagsimula silang maghasik ng kanilang sariling bersyon ng kwento. Ang unang palatandaan ay dumating sa pamamagitan ng isang text message. Galing ito sa isang pinsan ko na halos hindi ko na nakakausap. Ang sabi sa text, Maya, tumawag si tita, nanay ko. Umiiyak siya. Grabe naman daw ang ginawa mo. Sana maayos niyo pa yan, pamilya pa rin kayo. Napatitig ako sa screen ng telepono ko. Umiiyak si nanay. Ang nanay na hindi ko nakitang umiyak kahit nung namatay ang lola ko. Ang galing. Ang galing umarte. Hindi lang doon natapos. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na ang mga mensahe. Mula sa mga tita, tito, at iba pang kamag-anak na ni minsan ay hindi nangumusta sa akin nung ako ay naghihirap. Bigla, lahat sila may opinyon. Ang pamilya ay pamilya, hindi dapat tinatalikuran. Napakawalang utang na loob mo naman daw. Kawawa naman si Bea, nahihirapan na nga iniwan mo pa. Bawat mensahe ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa akin. Alam ko na ang nangyayari. Sinisiraan nila ako. Pinapalabas nila na ako ang kontrabida. Ako ang masamang anak, ang masamang kapatid, ang walang pusong tiyahin na basta na lang nang iwan. At ang pinakamasakit, marami ang naniwala. Mas madaling paniwalaan ang kwento ng isang umiiyak na ina at isang kawawang kapatid kaysa sa kwento ng isang bunsong anak na tumakas. Sinubukan kong huwag pansinin, binura ko ang bawat mensahe. Nag-mute ako ng mga group chat, pero ang mga salita nila,
Tumatatak sa isip ko. Gabi-gabi, bago matulog tinatanong ko ang sarili ko, ako nga ba ang masama? Baka nga selfish ako. Baka dapat tiniis ko na lang. Ang paninira nila ay epektibo. Unti-unti sinisimulan na naman nilang sirain ang kumpiyansa ko kahit na malayo na ako sa kanila. Pakiramdam ko, nag-iisa ako laban sa buong angkan namin. Wala akong kakampi. Wala akong mapagsabihan. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko baka nga tama sila. Baka na nga pagsisisihan ko ito. Pero isang gabi, habang nag-scroll ako sa mga lumang mensahe, may isang pangalan na nakaagaw ng pansin ko, si Tita Joy. Siya ang panganay na kapatid ni nanay, pero matagal na silang hindi nagkakasundo. Lumipat siya sa Cebu maraming taon na ang nakalipas at doon na nagtayo ng sarili niyang buhay. Siya ang black sheep ng pamilya. Hindi kami close, pero palagi ko siyang hinangaan dahil sa kanyang katapangan. May isang mensahe mula sa kanya na hindi ko pa nabubuksan. Kinakabahan ako, inaasahan ko na isa na namang sermon, pero binuksan ko pa rin. Ang mensahe, maikli lang. Maya, narinig ko ang nangyari. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Tama ang ginawa mo. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. Paulit-ulit kong binasa ang text na iyon. Ang mga luha na matagal kong pinigilan, biglang bumuhos. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng relief. Sa wakas, may isang tao. May isang tao mula sa pamilya namin na nakakita sa akin, na naniwala sa akin. Ang simpleng mensahe na yun mula kay Tita Joy ay parang isang salbabida na inihagis sa akin habang ako inalulunod. Hindi na ako nag-iisa. Ang mensaheng iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang laban, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. In-save ko ang numero niya at nangako sa sarili ko na tatawagan ko siya kapag handa na ako. Dahil sa kanya, naintindihan ko na ang pagiging tama ay hindi nakadepende sa kung gaano karami ang naniniwala sa iyo. Minsan, sapat na ang isang tao lang. Matapos ang sinag ng suporta mula kay Tita Joy, unti-unti kong naramdaman ang pagbabalik ng aking lakas. Nagpasya akong itigil na ang pagbabasa ng mga mensahe mula sa mga kamag-anak namin at ituon ang pansin ko sa aking sariling buhay. Nag-aral ako ng mabuti, kumuha ng mas maraming shift sa bookstore at sinimulang i-enjoy ang simpleng katahimikan ng aking apartment. Pero alam ko, sa likod ng isip ko, na hindi pa tapos ang kwento. At ang susunod na kabanata ay magaganap hindi sa text, kundi sa lugar kung saan lahat ay nagiging totoo o peke, ang social media. Isang gabi, habang nagpapahinga ako, napagdesisyonan kong buksan ang Facebook account ko. Matagal ko na itong hindi ginagawa para iwasan ang drama, pero may parte sa akin na gustong malaman kung ano na ang nangyayari. At hindi nga ako nabigo. Ang unang bumungad sa akin ay isang post mula kay Bea. Isang litrato niya kasama ang 2 anak niya sa isang mamahaling playground. Lahat sila nakangiti. Ang caption, "Just us girls today. Sometimes you have to do everything yourself. Jack, mom life. In strong mom, blessed." Napairap ako. Ang galing. Ang galing magpanggap. Parang siya ang martir, parang siya ang biktima. Ang mga komento, puno ng papuri at simpatya. "You're so strong, Bea. Your girls are lucky to have you. Some people just don't understand family loyalty." Alam ko ang huling comment na yun ay patama sa akin. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw ang katotohanan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ano ang mapapala ko? Pero habang nag-i-scroll pa ako, may isang post na talagang bumasag sa pagtitimpi ko. Galing ito kay Angela, isang common friend namin ni Bea. Nag-post si Angela ng isang screenshot. Isang screenshot ng isang lumang pag-uusap nila ni Bea sa Messenger ilang buwan bago pa ako umalis. Nabasa ko ang usapan. Ang puso ko nagsimulang kumabog ng mabilis. Sa conversation na yon, tinatanong ni Angela kung hindi ba nahihirapan si Bea na walang yaya. Ang sagot ni Bea na may kasamang tumatawang emoji ay, "Hindi na, no. Naka-jackpot ako kay Maya. Never yun aalis ng bahay. Takot yun eh. Kaya anong iutos ko gagawin niya? Perfect, di ba? Libreng yaya forever." Libreng yaya forever.
Takot yun eh. Perfect, di ba? Libreng yaya forever. Takot yun eh. Perfect, di ba? Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang yun. Ang mga kamay ko nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman dati. So, yun pala ang tingin niya sa akin. Isang uto-uto, isang takot, isang jackpot. Hindi lang pala ito basta-basta pag-abuso. Ito ay planado. Pinagplanuhan niya. Pinagtawanan niya ako sa likod ko. At ngayon, siya pa ang nagpapakabiktima sa social media. Ang lahat ng guilt na naramdaman ko, biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kinuha ko ang screenshot ng post ni Angela. Sinisave ko sa telepono ko. Pagkatapos, nagsimula akong maghalungkat. Binuksan ko ang mga lumang text messages namin ni Bea. Hinanap ko ang lahat. Yung mga text na pinapapunta niya ako para mag-alaga sa huling minuto. Yung mga text na kinakansela niya ang mga lakad namin dahil may biglaan siyang importanteng gagawin. Yung mga text na nagre-reklamo siya sa pagod niya habang ako naman ay nasa gitna ng finals week. Dinownload ko lahat, pinagsama-sama ko sa isang folder sa telepono ko. Habang tinitingnan ko ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng resibo, alam ko na ang susunod kong gagawin. Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung ano ang totoong kwento. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Ang screenshot mula kay Angela, ang mga lumang text message, ang buong timeline ng mga pang-aabuso. Ang mga ito ay hindi lang mga salita. Ito ang aking resibo. Ang katibayan na hindi ako baliw, hindi ako nag-iimbento, at hindi ako ang kontrabida sa kwentong ito. Pero kahit hawak ko na ang lahat, nag-alinlangan pa rin ako. Handa na ba akong gawin ito? Handa na ba akong ilabas ang maduming sekreto ng pamilya namin para makita ng buong mundo? Isang parte sa akin ang nagsasabing, hayaan mo na, umalis ka na, di ba? Move on. Pero may isa pang parte. Yung parte na nasaktan, na naabuso, na binaliwala sa loob ng maraming taon, yun ang nagsasabing, hindi. Kailangan nilang malaman. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Kinagabihan, umupo ako sa harap ng laptop ko. Binuksan ko ang isang blangkong dokumento at nagsimulang mag-type. Sa umpisa, nanginginig ang mga kamay ko. Pero habang tumatagal, ang bawat salita ay dumadaloy na lang. Isinulat ko ang lahat. Ang pagiging golden child ni Bea at ang pagiging scapegoat ko. Ang mga sakripisyo ko na hindi nila nakita. Ang ultimatum na ibinigay nila. Ang paninira nila sa akin sa aming mga kamag-anak. At syempre, isinama ko ang mga ebidensya. Inattach ko ang screenshot ng pag-uusap ni Bea at Angela. Isinama ko ang ilan sa mga pinakamatitinding text messages niya. Siniguro kong ang tono ng post ko ay hindi para magmakaawa ng simpatya. Ito ay isang simpleng paglalahad ng mga katotohanan. Kalmado, factual, at puno ng dignidad. Bago ko i-post, binasa ko ito ng paulit-ulit. Huminga ako ng malalim. Ito na yon, walang atrasan. At pagkatapos, pinindot ko ang publish. Ang epekto, mabilis pa sa kidlat. Sa loob lang ng isang oras, ang post ko ay mayroon ng daan-daang shares. Ang telepono ko, hindi tumigil sa pag-buzz. Mga notification mula sa mga kaibigan, mga kakilala, at maging sa mga taong hindi ko kilala. Ang mga komento, bumuhos. Hindi namin alam na pinagdadaanan mo to, Maya. We're here for you. Ang kapal ng mukha ng pamilya mo. You're so brave for speaking out. This is the resibo we've been waiting for. Siyempre, may mga negative comments din. Mga kaibigan ni Bea na dinepensahan siya, sinasabing naglalabas ako ng family issues sa publiko. Pero hindi ko sila pinansin. Mas marami, mas nakakarami ang mga taong naniwala at nagpakita ng suporta. Sa unang pagkakataon, may nakikinig sa panig ko at syempre dumating ang tawag na hinihintay ko. Si Bea. Sinagot ko ang telepono, handa na. How dare you? Yun ang bungad niya. Ang boses niya ay nanggagalaiti. How dare you post that? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kalmado lang akong sumagot. Sinabi ko lang ang totoo, Bea. Yun lang.
Sinira mo ko, sabi niya. Ang boses niya ay basag na. Pinag-uusapan ako ng lahat. Tinatanong ako ng mga kaibigan ko. Pati si Marco kinu-question na ako. Good, sabi ko. Para ngayon, maramdaman mo kung paano mahusgahan ng hindi patas. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw niya, umiiyak na. Dito ko na binitawan ang huling salita ko. Hindi, Bea. Hindi ko sinisira ang buhay mo. Tinitiyak ko lang na hindi mo na masisira ang buhay ko. Pagkasabi ko noon, ako na ang unang nagbaba ng telepono. Umupo ako sa sahig. Ang puso ko ay malakas ang kabog. Pero sa pagkakataong ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tagumpay. Nagawa ko na. Sa wakas, nabawi ko na ang kapangyarihan sa sarili kong kwento. Matapos kong ilabas ang katotohanan, nagsimulang gumuho ang peking mundo na binuo ng pamilya ko. Ang post ko ay patuloy na kumalat at ang bawat share at comment ay parang isang bato na unti-unting tumitibag sa pader na itinayo nila sa paligid ng kanilang mga kasinungalingan. Ang karma, sabi nga nila, ay digital na ngayon at ito ay mabilis at walang awa. Ang unang tinamaan, syempre, ay si Bea. Ang kanyang social media na dati ay puno ng mga larawan ng perpektong buhay ay biglang napuno ng mga akusasyon at masasakit na komento. Ang mga kaibigan niya na dati ay pumupuri sa kanya ay nagsimula ng magtanong. Ang iba, tuluyan na siyang iniwasan. Ang imahe niya bilang isang strong mom ay nawasak at napalitan ng imahe ng isang mapanipulang kapatid. Pero ang tunay na problema niya ay nagsimula sa loob mismo ng kanyang tahanan. Dahil sa kahihiyan, napilitan siyang humanap at magbayad para sa isang profesional na yaya. At doon niya nalaman kung gaano kamahal ang serbisyong dati ay nakukuha niya ng libre. Ang unang yaya na kinuha niya ay umalis pagkatapos lang ng 3 linggo. Ang dahilan? Hindi raw niya matiis ang pagiging demanding at kawalan ng respeto ni Bea. 2 pa ang sumunod bago siya nakahanap ng isang nagtagal, pero sa kondisyon na babayaran niya ito ng mas mataas pa sa karaniwang rate. Ang malaking gasto sa childcare ay kumain sa budget nila. Napilitan siyang bawasan ang kanyang mga luho, ang mga mamahaling kape, ang lingguhang pagpapanailis pa, ang mga bagong damit, ang buhay na dati niyang ipinagmamalaki. Unti-unti nang nawawala. Ang asawa niyang si Marco, na palaging wala dahil sa trabaho, ay nagsimula na ring makialam. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Naghahaalok na makipagkita para magkape. Nag-alinlangan ako, pero pumayag din. Gusto kong malaman kung ano ang sasabihin niya. Sa coffee shop, kitang-kita ko ang pagod sa mukha niya. Gusto kong humingi ng tawad, Maya. Yun ang una niyang sinabi. Para sa lahat, dapat pala, nakialam na ako noon pa. Dapat pinagsabihan ko na si Bea na tigilan ka na niyang abusuhin. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ko. Umamin siya. Iniiwasan daw niya ang gulo. Mas madali raw na hayaan na lang ang sitwasyon kaysa harapin si Bea. Pero mali ako, sabi niya. At gusto kong magpasalamat sa iyo. Nagulat ako. Magpasalamat? Para saan? Dahil sa ginawa mo, paliwanag niya. Napilitan kaming harapin ang katotohanan. Si Bea sa wakas, nagsisimula ng akuin ang sarili niyang responsibilidad. Mahirap, pero kailangan mangyari. You gave her a much-needed wake-up call. Hindi ako nakasagot agad. May parte sa akin na natuwa, pero may parte pa rin na galit. Pero at least, siya umamin sa pagkakamali. Sina nanay at tatay, hindi rin nakaligtas. Ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang perpektong pamilya sa mata ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay nawasak. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Nagsimulang magkaroon ng mga bulong-bulungan. Ang relasyon nila kay Bea ay naging strained din. Ngayong wala na ako, sila na ang napipilitang tumulong sa pag-aalaga sa mga bata na umuubos sa kanilang oras at social life. Ang paboritismo na ipinakita nila sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng isang pamilyang sira-sira. Si tatay, na palaging nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, ay naging mas tahimik. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang sarili niyang pagkukulang bilang ama ang nagtulak sa bunsong anak niya na lumayo. Ang bahay na dati ay puno ng pagpapanggap.
ngayon ay puno na ng tensyon at pagsisisi. Sila ang nagtanim at ngayon sila rin ang umaani. Lumipas ang mga buwan at ang ingay na dulot ng aking pag-alis at paglalabas ng katotohanan ay unti-unting humupa. Ang buhay ay nagpatuloy, pero para sa akin, ito ay isang buhay na ganap na bago. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pag-aalala kung anong utos ang naghihintay sa akin, kundi sa katahimikan at kapayapaan ng aking sariling espasyo. Ang maliit na studio unit na dati ay simbolo ng aking pagtakas. Ngayon ay naging simbolo na ng aking kalayaan. Dito, ako ang reyna. Dito ako ang masusunod. Ibinuhos ko ang lahat ng enerhiya ko sa mga bagay na dati ay naisasantabi ko. Nag-focus ako sa aking pag-aaral. Dahil wala nang biglaang emergency babysitting, nakakadalo na ako sa lahat ng klase ko. Nakakapag-aral ako ng walang istorbo at nakakasali ako sa mga study groups. Ang resulta, ang mga grado ko ay tumaas. Ang stress ko, bumaba. Sa wakas, naramdaman ko ulit yung saya at excitement sa pag-aaral, yung pakiramdam na may direksyon ng buhay ko. Naging mas masipag din ako sa trabaho ko sa bookstore. Kumuha ako ng mas maraming shift, hindi lang para kumita, kundi dahil gusto ko ang ginagawa ko. Ang bawat sahod na natatanggap ko ay may kasamang dignidad. Alam kong ito ay para sa akin, para sa mga pangarap ko. Hindi para ipambayad sa isang bahay kung saan hindi naman ako ramdam. Isang taon ang lumipas. Sa loob ng isang taon na yon, marami ang nangyari. Nakatapos ako ng kolehiyo, cum laude. Sa araw ng graduation ko, wala sina nanay, tatay o si Bea. Pero nandun si Tita Joy, lumipad pa mula Cebu para lang makasama ako. Nandoon din ang mga kaibigan ko sina Brooke at Angela na hindi ako iniwan. Habang hawak ko ang diploma ko, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip, naramdaman ko ang pagmamalaki. Nagawa ko to, ako lang. Nakahanap ako ng full-time job sa isang kumpanya na may kaugnayan sa kursong tinapos ko. At dahil sa mas malaki kong sahod, nakalipat ako sa isang mas magandang apartment. Isang one-bedroom unit na may sarili kong kusina at sala. Isang lugar na pinaghihirapan ko. Minsan, sa mga gabing tahimik, naiisip ko pa rin sila. Naiisip ko ang mga pamangkin ko. Namimiss ko sila. Namimiss ko ang mga yakap at tawa nila. Pero alam ko, sa puso ko, na ang pagmamahal sa kanila ay hindi nangangahulugang kailangan kong isakripisyo ang sarili kong kinabukasan. Siguro balang araw, kapag malaki na sila, maiintindihan nila kung bakit kinailangang umalis ng kanilang tita Maya. Tungkol naman kay Bea, nakatanggap ako ng isang huling mensahe mula sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Maikli lang. Sana masaya ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi na ako sumagot. Hindi na niya naintindihan. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pagligtas sa sarili. Sa pagbabalik tanaw, wala akong pinagsisisihan. Ang pagtalikod sa pamilya ko ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Pero ito rin ang pinakakailangan. Sa loob ng maraming taon, yumuko ako sa kanilang mga gusto, sinunod ang kanilang mga utos, at sa proseso, nawala ko ang sarili ko. Ngayon, malaya na ako. Malaya na akong maging ang taong dapat ako, at ang kalayaang iyon, mas mahalaga pa kaysa sa anumang approval o pagmamahal na pilit nilang ipinagkait sa akin. Ang resibo ng karma ay naibigay na, at ang kwento ko ay nagsisimula pa lang.